The Lord be with you. and with your spirit. Let us open our minds and our hearts for the proclamation of the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If you know me, then you will also know the Father. From now on, do you know him and have seen him?" Philip said to him, "Master, show us the Father, and that will be enough for us." Jesus said to him, "Have I been with you for a long time, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'? Do you believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his works. Believe me that I am in the Father and the Father is in me. Or else believe because of the works themselves. And when I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than me. Because I am going to the Father, and whatever you ask in my name, I will do, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything of me in my name, I will do it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning. Morning. In the first reading, uh, Barnabas and Paul were very much opposed. And also, of course, Saint Athanasius. Kaya medyo mahirap ata tanggapin itong sa first reading na ito. Sapagkat hindi po sinasabi ng Panginoon na you will be praised, you will be liked, you will be followed. Ang sabi niya, you will be hated because of my name. Parang hindi good news ito, di ba? Pero sa totoo lang, kapag tunay kang sumusunod kay Kristo, hindi lahat matutuwa sa iyo. Ito po ang tinatawag po nating cost of discipleship. Minsan gusto natin, kasi gusto natin comfortable life, comfortable faith, tahimik na buhay, walang conflict. Pero ang tunay na Kristyanismo, mayroong presyo. Yung sinasabi ko nga, the price of discipleship. Kaya sabi po ni Scott Hahn, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang paniniwala. Ito ay covenant, isang relasyon na may commitment kahit mahirap. Kaya sinasabi ng Panginoon, if you know me, then you will know the Father. For the Father is in me and I am in the Father. Pero bakit nire-reject ng mundo? Lalong-lalo na yung preaching ni Paul sa Barnabas. At ganoon din later on sa history ni Saint Athanasius. Hindi dahil masama ka, kundi dahil ang liwanag mo ay naglalantad sa iyo, naglalantad ng dilim. Kapag tapat ka, naiilang ang mandaraya. Kapag mapagpatawad ka, naiinis ang mapagtanim. Mapagtanim ng galit, mapagtanim ng... Kapag humble ka, na-challenge ang mayabang. Kaya sabi po ni Jesus, huwag kang magtaka kung hindi ka tanggap ng mundo. Si Saint Athanasius was standing alone. Siya lang ang defender ng katotohanan na si Kristo ay tunay na tao, tunay na Diyos. Siya rin ang defender ng katotohanan ng Holy Trinity. Kaya halos buong mundo laban sa Kanya.
Kahit sa pagtanggol niya sa katotohanan tungkol kay Kristo, sa kanyang divinity, laban sa mga Arians. Tinatawag pa siyang Athanasius contra mundum. Para bang sa kantang We in the World, Against the World. Pero hindi siya umatras, hindi siya sumuko. Ito ang tinatawag pong endurance. Kaya sabi po ni na Cardinal Ambo sa Cardinal Chito, ang pananampalataya ay hindi po para sa convenience. Hindi po ito, kundi para po ito sa conversion. Hindi para maging comfortable, kundi para maging totoo. Ang pagiging totoo ngayon, very unpopular sa mundo ng mga false news, ng mga lies. At minsan, ang pagiging totoo may kasamang pagtitiis. Kaya, endurance is not hardness of heart. Matigas ang ulo niyan. Kundi ang ibig sabihin po, but we also don't suppress our emotion. Magkunwaring okay. Ang tunay na endurance, marunong din umiyak. Marunong din magdasal. Pero hindi po bumibitaw sa Diyos. Of course, kung minsan sinasabi ko, mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. Beyond that, minsan may totoong nagsasabi sa mga hilis kung minsan nagsasabi, Father, sinusubukan kong maging mabuti, pero mas lalo akong nahihirapan. Yung mga dating nagsisigarilyo, dating umiinom, gusto magbago. Father, iniiwan ako ng mga barkada ko. Sabi ko, kung ituloy mo pagsigarilyo, tuloy mo lahat ng bisyo mo, yes, tuloy mo, dagdagan mo ang pag-inom mo, gawin mong gabi-gabi, pero mag-enroll ka na sa memorial plan. Minsan, sometimes we really have to decide. Kaya, nasisiguro ko po, kapag nahihirapan na po tayo, sinasabi ko, kapag baka ngayon ka lang talaga, nag-decide na talagang susunod kay Kristo. Following Christ is always following with His cross. Pero po, noon nahirapan po akong tanggapin ito, na, di ba sinasabi ni Jesus, take my yoke upon your shoulders and learn from me, for I am gentle and humble of heart. My burden is light. Nahirapan po akong tanggapin yan. Pero sa atin po kasi, yung yoke, di ba? Para sa isang kalabaw lang. Nung napunta po ako sa Israel, sa isa sa mga kibbutz doon, nakita ko na ang yoke pala para sa 2 baka. Yung younger na baka, ipinapare sa older na baka. Mas malakas. Kaya, si Kristo po ang older na baka, mas malakas. Ipinipir po tayo. Kaya, we are carrying the cross. We are carrying the cross with Him. Kaya, mali po pala yung sinasabi natin, I will do this for Christ. Yung pala, I will do this with Christ. Then we can endure. Kaya ang promise ng Panginoon, hindi po tinatapos ng Panginoon na may pangako po itong pagsunod na ito. Blessed are those who endure. Hindi lang laging material ang blessing, kundi inner peace, strength, and tunay na buhay. Kung minsan po, pumupunta po ako sa mga bedridden. Galing pa lang po ako sa Tarlac General Hospital. Dami po ng mga bedridden doon. Nakikita ko, they are very much at peace. Matagal nang may cancer, pero tanggap na nila. Usually po ang healing, hindi po necessarily curing.
Kung minsan nandyan pa rin po ang pain. Nandyan pa rin po ang suffering. But suffering, kapag sumunod ka kay Kristo, gives me, mayroon pong meaning. Kaya na po nating ma-endure. Kaya, huwag po kayo matakot sa mga suffering. Kagaya po ni Santa Maria Goretti, na nag-iisa na lang siya, nakapagpatawad pa siya in the midst of pain and suffering. Kaya makikita po natin Santa Maria Goretti, bata, inosente, pero matapang. Matapang magmahal at magpatawad kahit sa gitna ng karahasan. Hindi siya nanalo sa mata ng mundo, pero sa mata ng Diyos, tagumpay siya. Kaya mga kapatid, ang tunay na tagumpay ay hindi kung gaano ka kagusto ng mundo. Hindi po ito popularity contest, kundi kung gaano ka katapat kay Kristo kahit hindi ka gusto ng mga tao. Magtiis, magtiwala, manindigan. Dahil sa ang dulo ng pagtitiis ay biyaya. Hindi po tayo, wala pong resurrection kung wala pong Good Friday. Wala. We have to go through the cross. We have to follow the Christ and take up our cross in order for us to share in the resurrection.